Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Balik Louisiana po tayo, Dahil nakaraan tayo po ay nasa Texas. Pero salamat po sa Ama at nakarating po tayo ng maayos dito sa ating tahanan. At muli, ang pasasalamat po ay binibigay natin sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua sa pagkakataong muli na tayo makapag-aral ng kanyang salita. Kaya kung kayo po ay nakahanda na huwag na po tayo magpaligoy-ligoy. Dahil ang aral po na ibinigay ng Rabbi ay muli para sa atin. We pray na tayo sana ay lalong matuto sa mga aral na ating naririnig at nababasa. Lalong magtumibay ang ating mga pananampalataya. At higit sa lahat, tayo ay maging isang mabuting halimbawa. Unang-una sa ating mga sambahayan, and then sa lahat ng ating mga kapatiran, and then sa lahat ng ating mga nakakasalamuhan. Now, ang aral po ng Rabbi ay katulad po ng ating sinasabi. Tayo po ay maghanda ng maikling lapis at papel dahil ito ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, talasasin po natin ang aral ng Rabbi dahil ito po ay may kinalaman sa ating pagbabalik loob. Kung tunay nga na tayo ay nakapagbalik loob na. Dahil ang aral po ng Rabbi may pamagat na malibang ikaw ay magpagbalik loob. Except you are be converted. Or you will be converted, should I say. So talasasin po natin na malibang tayo daw ay makapagbalik loob. Hindi natin matatamasa ang mga ipinangako ng Ama sa atin bilang isang tunay na tatawagin kanyang mga anak balang araw. So talasasin po natin ng kwento kung tunay nga ba na tayo ay nakapagbalik loob nung tayo po ay tinawag ng Ama. Now, alam po natin ang kwento na lahat ay tinatawag ayon sa pagpapalang ibinigay ng ating Ama sa bawat tao na nabigyan ng hininga dito sa lupa. Now, ang tanong, lahat ba ay nakapagbalik loob? So, talastasin po natin ang kwento bagamat tayo ay tinawag sa ating pangunawa. Tayo ay nasa pananampalataya na sa ating pananampalataya o sa ating pangunawa. Ang tanong, totally ba na tayo ay nakapagbalik loob? So, talasasin po natin Now, puntahan po natin ng kwento ng isang naging tunay na apostol ng Rabbi. Nakisama sa Rabbi. Nakikain kasama ng Rabbi. Kasama ng Rabbi maski saan pumunta. Nakasama ng Rabbi, nakakita ng kanyang mga himala for more than 3 years. Mahigit 3 taon. Pero nung dumating yung punto na siya po ay bigyan ng tinatawag na pagsubok sa buhay, ang tanong, makapagbalik loob kaya siya? O tayo, pag dumarating yung ganitong bahagi ng ating buhay, tayo nga ba ay nakapagbalik loob totally sa ating mga pananampalataya? Puntahan po natin ang kwento kung kayo po ay nagbabasa na ng Biblia at nabasa niyo na ang kanyang kwento. Tama kayo. Ito po ay si Apostol Pedro. Now, sabi niya dito sa aklat ng Lucas, chapter 22, ganito po ang mababasa na sinabi ng ating Rabbi kay Pedro, na tinatawag nating Pangulong Apostol sa lahat ng 12. Ano po? Chapter 22, sabi niya, verse 31. Ito po ang kwento. 22:31, sabi niya dito, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Now, anong sabi niya Mang Yahweh? Anong sabi ng ating Rabbi? Simon Pedro, sabi niya, hiniling ni Satanas na ikaw ay maliglig na parang trigo. Now, kung mapapansin natin, may mga pagkakataon na pinahihintulutan ni Amang Yahweh ang kahilingan ni Satanas na subukin ang isang mananampalataya. Nalaman natin ito sa kwento sa panahon ni Job. Makikita natin ang isang tunay na nananampalataya sometimes, na hindi ko sinasabing pangkalahatan, paminsan-minsan, pinapatunayan ng Ama kay Satanas na tunay nga ang pananampalataya ng kanyang anak.
Kaya sabi dito, sinabi ng rabay na sa lahat ng mga punong apostol, pinili ni Satanas si Pedro para ligligin. Kaya mapapansin natin na kung sino man yung mga pastor, mga deacon at mga elders sa asemblya, sila yung nakakasubok o nakakaranas minsan ng mga tinatawag na mga bibigat na suliranin sa buhay. Bakit? Dahil kung sila yung mga madadapa, kung sila yung mga magkakamali sa pananampalataya, how much more doon sa mga baguhan at sa mga sisimula pa lamang malampalataya. Kaya dito natin makikita na tunay nga na ang mga napili ng Ama ay mapagkakatiwalaan sa kanyang salita kung tunay nga silang nakapagbalik loob na. Kaya sabi dito ng ating rabay, hiniling ni Satanas na ikaw ay ligligin na parang trigo. Pero anong sabi ng rabay? 32, datapwat ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Now, kanino namanhik ang ating Ama, ang ating rabay? Para manatili ang pananampalataya ni Pedro. Sa ating Ama. Na huwag ipahintulot sana ng Ama na maliglig si Pedro. So makikita natin na natutupad yung kasulatan na ang ating rabay ay namamagitan sa atin sa paghingi ng ating mga pangangailangan sa buhay na ito, sa ating mga pisikal na pangangatawan at sa ating mga espiritual na pangangailangan. Ano po? Sabi nga ng ating rabay, ng ating mga apostol, the flesh is weak. Mahina daw ang ating katawan o mahina ang laman. Pero ang espiritu, sabi niya, ay matibay. Kaya kailangan natin ang Espiritu ng Ama para tumibay sa pananampalataya. Kaya sabi ng ating rabay, datapwat ikaw ay pinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Huwag magkulang meaning hindi ka bumigay sa hihingin ni Satanas na pagsubok sa iyong buhay. And then, sabi ng rabay, at ikaw kung makapagbalik ka ng muli, when you are converted, kapag nakapagbalik ka, kung makapagbabalik ka. Yun ang tanong. Anong sabi niya? Pagtitibayin mo ang iyong mga kapatid. Then, sabi ng ating rabay, you can be an example. Ikaw ay magiging mabuting halimbawa sa lahat ng iyong mga kapatiran. Kaya mga kapatid ko, yung ating mga patutuo ay napaka halaga sa mga kapatiran natin na nakakarinig ng mga aral na kanilang naririnig at nababasa. Sa mga patutuo na isinasalita natin dahil baka nangyayari ito sa kanilang buhay. Ito yung kanilang magiging inspirasyon na malalagpasin din nila ang mga nararanasan nila. Kaya sabi ng ating rabay, kapag ikaw ay nakapagbalik na, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So makikita natin dito mga kapatid ko, na bagamat si Pedro ay matagal nang kasama ng rabay, ipinahintulot na makaranas si Pedro ng tinatawag na pagliglig sa kanyang pananampalataya. Therefore, hindi magiging parang sorpresa sa atin. Ano po? Hindi po nakakagulat na yung mga matagal na sa pananampalataya ay ligligin ng kaaway. At ito'y nangyayari para sana patunayan kung tunay nga yung kanilang pagkakatawag. Dahil sinasabi rito, kung makapagbalik loob ka after na ikaw ay ligligin ng kaaway, then, saka ka pa lamang magiging isang mabuting halimbawa para sa ikatitibay ng isang nananampalataya. Kaya mga kapatid ko, huwag nating
ipag-iyak o ipaglungkot na tayo ay ligligin paminsan-minsan ng kaaway. Ang tanong ay paano tayo makapagbabalik loob after naligligin ng kaaway? Yun po yung tanong. Except you can be converted. Malibang tayo po ay makapagbalik loob, then and only then, masasabi po natin na tayo po ay tunay na nananampalataya. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 13 verse 15, ito yung kwento. Dahil kung tayo po ay tunay na nananampalataya, ano po? Tayo ay makapagbabalik loob. Kung makakarinig tayo ng aral, lalo sanang magtutumibay ang ating pananampalataya. Tama? Dahil kung ang pagliglig sa atin ang maging dahilan para tumigas ang ating mga puso at makalimutan natin yung mga aral. Ano po? At parang wala tayong naririnig. Parang walang pumapasok na pangunawa sa atin. Then, nangyari sa atin yung aral na ibinigay ng rabay sa mga nakakarinig sa kanya nung kanyang panahon. Dito sa aklat ng Mateo chapter 13 verse 15. Ito ang kwento. Nung mga taong nakakarinig ng aral nung panahon ng rabay na nagsasabing may pananampalataya, pero pag dumarating yung mga pagsubok at mga sinasabing mga anik-anik sa buhay at pagliliglig, tumatalikod sa pananampalataya. Walang natututunang aral. Pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Mateo chapter 13 verse 15, sabi niya, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mangagbalik loob at sila ay aking pagalangin. Now, kasama ba tayo dito? Sa sinasabi niyang kumapal ang puso ng taong ito. Nakakarinig sila pero walang pangunawa. Nakikita nila, sabi niya, pero hindi sila makakita. Nakakarinig, pero walang pangunawa. Kaya, dahil dito, sabi niya, hindi sila makapagbalik loob. Hindi sila makapag-turn around ng kanilang buhay na ginagampanin. Bakit? Dahil walang pangunawa sa mga naririnig nilang aral. Now, ito kaya yung nangyayari sa atin? Yes. Kahit sa tagal na ng ating pangangaral. Ano po? Ilang taon na tayo nangangaral, darling, sa online? Mag-aapat na taon. Ano po? More than, sabi ng aking asawa. Pag imumultiply natin by times ng days, o ng buwan, kung 4 years times 12, 48. 48 years, ano po? 48 months. Nahigit 3 taon. 4 na taon, sabi ng asawa ko. Now, ilan na ba yung kaluluwa na nakapagbalik loob sa Ama after 4 years ng ating pangangaral? Mas marami pa yung buwan, tama? Kasi siya nakapagbalik loob. Now, alam po natin na lahat tayo ay tinatawag ng Ama para magbalik loob. Lahat. Lahat ay pinapangaralan. Yung mga nasa sanlibutan ay pinapangaralan para magbalik loob sila. Bakit? Lahat ng tao ay galing kay Amang Yahweh. Dahil sa kanila, ibinigay ng Ama ang buhay na hininga for all of us. Kaya ipinapangaral ang mabuting balita saan? Sa lahat ng tao. Para makapagbalik loob sa Ama. Pero ang tanong, may nakakarinig ba sa aral ng Ama? Ano po? Kaya ang sabi dito, kumapal ang tainga ng mga taong ito. Naririnig nila pero parang wala silang napag-uunawa.
Tayo po ay wala silang excuse. Ano po? May Messenger tayo, may Facebook tayo, may YouTube tayo na wala silang excuse para hindi makarinig ng aral. Kaya sabi dito sa aklat ni Amos, chapter 9, verse 9. Aklat ni Amos. Amos. Saan si Amos? Chapter 9, verse 9. Sapagkat narito ako'y mag-uutos, sabi ni Amang Yahweh, at aking sasalain ang sangbahayan ni Israel sa gitna ng lahat ng bansa. Anong sabi ni Amang Yahweh? Sasalain ko ang bayang Israel. Now, i-extend natin yung bayang Israel. Sasalain ko ang bawat tatawagin ko na makakarinig ng aking aral. Para malaman niya kung sino sa kanila ang tunay, sino sa atin ang tunay na makapagbabalik loob. Dahil marami tayong narinig na aral, na may mga nakarinig sa aral, natuwa sa paningin nila nakapagbalik loob sila, pero the moment na may dumating na pagsubok sa buhay, tumalikod sa pananampalataya, hindi po pagbabalik loob yun. Ano po? Dahil ang tunay na pagbabalik loob, yung totally umikot at nag-turn around ng 180 degrees. Puntahan po natin yung isang individual na nung maranasan niya ang tumalikod at nagkasala sa Ama. Ito pong hiningi niya. Dahil kung ito yung naranasan natin, na bahagi ng ating buhay, then masasabi natin, tayo po ay nakapagbalik loob. Puntahan po natin dito sa aklat ng mga awit para maunawaan natin kung paano ang pakiramdam ng tumalikod sa Ama. At maranasan niya sa kanyang buhay ang mamuhay ng wala sa presensya ng Ama. At dahil dito hiniling niya sa Ama na makapagbalik loob siya. Dito po sa aklat ng mga awit chapter 51. Ano po? Dahil kung hindi pa po natin ginawa ito, then hindi pa po tayo nakapagbalik loob. Baka sinasabi lang natin na nakapagbalik loob na tayo, pero baka hindi pa po natin naranasan ang tunay na pagbabalik loob. Dahil kung hindi pa po natin nagaganap na tayo ay magiging isang mabuting halimbawa sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran, at sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Anong sabi ng ating rabay? Kay Pedro, hiniling ng demonyo, sabi niya, naligligin ka na parang trigo. Pero ipinanalangin ko na tumibay ang pananampalataya mo at huwag kang maliglig. At kung ikaw ay nakapagbalik loob na, when you are fully converted, then, sabi niya, balikan mo mga kapatid mo para pagtibayan ng kanilang pananampalataya. Then and only then na maging mabuti kang halimbawa. Una, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Then, masasabi mo, kapatid ko, nakapagbalik loob ka na. Ito ang sabi dito ni Haring David, nung siya nagkasala kay Bathsheba. Nung ipapatay na si Uriah, nang kinuha niyang asawa si Bathsheba, nang nagbubuntis si Bathsheba, at nang mamatay ang kanilang unang anak ni Bathsheba. Doon naramdaman ni David. Yung sinasabi niyang pagtalikod niya sa pananampalataya sa Ama. Dito niya naramdaman yung buhay na walang presensya ng Ama. Kaya sabi ni David dito sa verse 10, likhain mo ako ng isang malinis na puso, o Ama ko, sabi niya, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Sabi niya, linisin mo, bigyan mo ka ng isang malinis na puso. Psalm 51, aklat ng mga awit, chapter 51, verse 10. Likain mo ako ng isang malinis na puso. Bakit? Dahil ang aking puso, mahal kong Ama, sabi niya, masama. Likain mo sa akin ng bagong puso, yung malinis na puso, sabi ni David. At
at magbago ka ng isang matuwid na espiritu, baguhin mo yung aking espiritu. Baguhin mo yung aking espiritu, sabi ni David. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Huwag mong bawiin ang banal na espiritu, Ama ko. Dahil alam natin na kapag binawi ang banal na espiritu na lumulong sa atin, mga kapatid ko, wala tayong magagawang mabuti. Ito yung sinasabi ko kanina na ang aking laman ay mahina. Pero ang espiritu ng Ama ay matibay. Doon tayo nakagagawa ng kabutihan dahil bagamat mahina ang ating laman, ang lumulukog na espiritu ng Ama ang siyang nagpapatibay sa akin. Pero kung umalis ang banal na espiritu sa ating kapatid ko, paano natin gagawin ang kalooban ng Ama samantalang tayo ay makasalanan? At wala tayong inisip na mabuti kundi kasamaan. Alam po natin na ang puso ng tao ay anong iniisip? Puro kasamaan. Kung hindi pa po natin ito ipinanalangin din, baka hindi pa po natin naranasan ang tunay na pagbabalik loob. Kung magkagayoy, sabi niya, anong sabi niya? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at aalalayan ako ng kusang espiritu. Return to me, sabi ni David. Restore unto me the joy of your salvation. Ibalik mo sa akin. Ang sabi niya, ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Dapat maramdaman ko, Amang Yahweh, sabi ni David, na ako iniligtas mo. Dapat masabi ko sa aking sarili na nararamdaman ko yung banal na espiritu. Dapat kong maramdaman ang presensya mo, mahal na Ama, sabi ni David. Dapat kong maramdaman. Dapat kong makita ang katiwasayan ng aking buhay, sabi ni David. Dahil then and only then, nung sabi niya sa verse 13, kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad. Kung hindi mo nakikita ang pagpapala ni Amang Yahweh, kung hindi mo nakikita ang pagliligtas ni Amang Yahweh, kung hindi mo nararamdaman ang kapatawaran ni Amang Yahweh, kung hindi mo nararamdaman ang presensya ni Amang Yahweh, hindi mo may papangaral na mayroong Amang Yahweh. Hindi mo maipapakita sa tao at lalong-lalo na sa iyong sambahayan na totoo si Amang Yahweh kung hindi mo nakita at nararamdaman. Dapat mo munang maramdaman. Sa iyong pagbabalik loob, dapat mong maramdaman na katabi mo si Amang Yahweh. Dahil hindi mo ito maipapangalandakan ang kabutihan at kapangyarihan ni Amang Yahweh kung hindi mo nararamdaman sa iyong buhay. Then and only then, anong sabi niya? Then and only then, sabi niya, na mahihikayat ko ang mga makasalanan sa pagbabalik loob. Then and only then. Kaya yung ating mga pastor, kailangan nilang ipangaral ang kanilang sariling karanasan sa pagkakatawag nila kay Amang Yahweh. Dahil hindi sila magiging isang mabuti at matibay at mabisang pastor ng kanyang asembya kung ang kanyang mga tinawag ay hindi niya pinili mula sa mga pagsubok na ipinaranas niya sa kanila para maging matibay ang kanilang pananampalataya. Kaya ang pagkakapili sa ating mga pastor, hindi tayong namimili ng ating mga pastor at mga dikon. Ang Ama ang namimili sa kanila at the end of the day. Kayo ang nakapagpatibay na hiniling natin sa ating rabbi nang tayo umuwi, na ituro niya sa atin kung sino ang kanyang magiging pastor sa asembya. Ano po? At yung pagkakatawag sa atin bilang isang individual, dapat maranasan po natin ang mga sinabi ni David para masabi natin na tayo nga ay tunay na nakapagbalik loob. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 60 verse 5. Isaiah 60 verse 5, ito ang sabi niya. Ito ay sinabi na in the old, ano po? 60 verse 5. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at yung puso ay titibok at lalaki,
sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay magbabalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ano sabi niya? Ang dagat ay magbabalik loob sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ibig sabihin ito yung mararanasan ng mga magbabalik loob. Makikita mo daw na maliliwanagan ang iyong puso. At mararamdaman mo ang pag-ibig ni Amang Yahweh. Ganito ang isang tunay na nakapagbalik loob. May ipagmamalaki mo ang pagbabalik loob mo. Maririnig natin, kung mapapansin po ninyo, tuwang-tuwa kapag nagkukwento si kapatid na Carlito sa kanyang pagbabalik loob. Bakit? Dahil naranasan niya yung sinasabing pagtalikod ng Ama sa kanya. Iniyakan niya yung kanyang pagbabalik loob. At totoo namang tayo ay matututo sa kanyang mga sinasabing patutuo. Dahil ito'y naranasan niya sa kanyang buhay. Pwede siyang masasabi natin na magpatutuo sa mga naranasan niya sa buhay. Dahil ang kwentong ito ay parang galing sa kanyang kwento ng buhay kung paano ipinahintulot ng Ama na makapagbalik loob ang kanyang anak na sinabing nawala at muling natagpuan. Sabi niya dito, isa Ezekiel na ito naman yung tinitingnan natin na ito ba yung tamang pagbabalik loob? Ano po? Ezekiel 33 verse 31. Ezekiel 33:31. Now, pag sinabi natin nagbalik loob, ibig sabihin yung mga tinawag. Ano po? 33:31. Ito, ang isang kasama ba ito sa tunay na pagbabalik loob? Tingnan natin. 33:31. At dumating sa iyo na wari, ang bayan ay dumarating, at sila ay nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Ano sabi niya? Ngunit, hindi nila ginagawa. Now, ito ba yung nagbalik loob din? Dumarating sila, anong sabi niya? Sila'y dumarating, parang ito yung mga nakikita mo, parang kung bibigyan natin ng diin. Ito yung mga tinawag ng Ama, pumupunta sa mga sambahan, nakikipagdiwang ng pista, na parang sila nga yung tunay na nananampalataya. Kapag may aktibidades ang kapilya, andoon sila. Nagpapatutuo kung yun ang kanilang mga ginagawa. Dinidinig ang iyong mga salita, nakakarinig ng mga salita. Pero at the end of the day, pag sila na lang, anong nangyayari? Hindi nila ginagawa. Meaning, yung mga naririnig nilang kwento ay hindi nila ginagawa. Now, ito ba ay pagbabalik loob? Father, forbid, wag naman sana. Dahil hindi sila tuluyang nakapagbalik loob sa gawa. Nakapagbalik loob sila saan? Sa pananalita. Pero kulang sa gawa. Now, tama yung kanilang mga ginagawang pagdating, nagmumukha silang parang mga bayan ng Ama, nagsasalita silang mga bayan ng Ama, nakikinig silang parang bayan ng Ama. Pero pagdating sa gawa, malayo sila sa bayan ng Ama. Sapagkat sila nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang puso nila ay nasa kanilang pakinabangan. Sabi niya, nagsasalita sila na parang sila ay may malaking pag-ibig sa kanyang asimblya. Now, ito ba'y pagbabalik loob? Father, forbid, hindi ito yung tunay na pagbabalik loob. Now, ganito ba ang bayang Israel in the beginning? Yes. Ganito ang bayang Israel nung panahon ni Ezekiel. Now, tandaan niyo, sinulat ni Ezekiel ang salitang ito nung siya po ay nasa pagkabihag sa Babylonia for 70 years. Ganito ang naging buhay ng kanyang bayan bago sila ipinatapon sa Babylonia. Po, bago sila ipinatapon sa Babylonia, ganito yung nakita ni Ezekiel. Kaya isinulat ni Ezekiel,
para ito'y marinig natin, mabasa natin na wag sanang ganito ang maging patutuo din natin sa buhay. Baka ito'y nangyayari sa atin, hindi pa rin po tayo nakapagbalik loob totally kung ganito yung mangyayari sa atin. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi niya dito sa Marcos, bakit nangyari ba uli yung ganitong kwento? Yes! Walang pinag-iba ang kwento ni Ezekiel nung panahon ng kanyang lahi, sa panahon din ng Rabay, nung siya'y narito rin sa lupa. Bakit? Nakita uli ang ginawang ganitong pagkatawag sa kanila. Sila ay nakikinig na parang totoong nakikinig. Sila ay mga tinatawag na mga bayan ng Ama dahil sila ay mga Hudyo. Sila ay may mga sinagoga at sumasamba sa tamang araw. Nagdiriwang sa mga pistang pangiling na ipinagdiriwang ng Ama. Pag nangangaral ang rabay, pumupunta sila para makarinig. But at the end of the day, nakita ba ng rabay ang kanilang mga gawa? Sabi dito sa aklat ng Marcos, chapter 4, verse 12. Aklat ng Marcos, chapter 4, verse 12. Marcos Yohanan 4:12. Tatas ko sa verse 11. At sinabi niya sa kanila, minis kanyang mga alagad, sa inyo ay pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Ama. Datapot sa kanila mga nasa labas, mining yung mga nakikinig na hindi tunay na nagapagbalik loob. Ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Bakit? Upang kung magsitingin sila ay mga kakita at huwag mamalas. At kung mga kinig, sila'y hindi makarinig at huwag makaunawa. Bakit? Baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin ko sila. Anong sabi ng ating rabay? Kung magbabalik loob sana sila sa kanilang mga gawa, patatawarin ko sila. Ibig sabihin tama yung ginagawa nilang pagsamba sa araw ng pagsamba. Alam nila yung mga kautusan ni Moses. Alam nila yung mga salita ng Ama. Actually, halos alam nila lahat yung mga salita ng Ama dahil sila yung mga tagapagturo ng kautusan. Pero yung kanilang mga gawa ay malayo sa ipinag-uutos ng Ama. Kaya sabi ng ating rabbi, baka sila ay makapagbalik loob. Totally, naganapin ang kautusan. Bakit? Alam nila ang kautusan. Baka patawarin ko sila, sabi ng ating rabbi. Ibig sabihin, hindi totally yung kanilang pagbabalik loob. Meaning, hindi natatapos ang pagkaalam natin sa Biblia. Hindi natatapos yung tayo ay alam natin yung tunay na araw ng pagsamba. Hindi natatapos na alam natin yung mga salita ni Amang Yahweh. Hindi natatapos na mabasa natin from cover to cover ang Biblia. Dahil kung tayo ay kulang sa gawa, malayo ang ating kapusuan sa kalooban ni Amang Yahweh, kapatid ko. Malayo tayo sa kaharian ng Ama. Malayo tayo sa kaharian ng Ama. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Mateo chapter 18 verse 3. Mateo 18 verse 3. Mateo 18 verse 3. At sinabi, sabi ng rabay, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Anong sabi ng rabay? Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Malibang kayo ay magsipagbalik loob. Malibang kayo makapagbalik loob, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Ama. Malibang kayo makapagbalik loob, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Ama. So makikita natin, ano po? Ano sabi niya? Malibang kayo magsipagbalik loob at maging tulad sa maliliit na bata. Now, hindi ko sinasabing maging literal na maliliit na bata ang ibig sabihin dito ng rabay. Ano po? Dahil alam natin ang ibig sabihin ng maliliit na bata ay meaning yung sumusunod at hindi nagrereklamo.
Itong ibig sabihin ng malilit na bata rito, yung sumusunod at hindi nagrereklamo. Hindi kayo makakapasok, sabi ng rabay, sa kaharian ng Ama. So makikita natin yung karakteristik ng tunay na magbabalik loob. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Mateo chapter 5 verse 20. Itaas natin ang pagbasa. Mateo 5 versikulo 20. Parang mas marunong ako sa Ilocano. Kapitulo 5 versikulo 20, sabi niya dito sa aklat ng Mateo, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo. Now, anong sabi rito? Sinabi ba niya na walang katwiran ng pariseyo at mga eskriba? No, ang sinabi niya, kung hindi daw natin hihigitan. Ano ba ang katwiran ng mga eskriba at pariseyo? Marunong sila sa kautusan. Alam nila ang kautusan ng Ama. Alam nila yung kanyang mga pistang Panginoon. Alam nila yung araw ng pagsamba. Alam nila yung mga salita ni Amang Yahweh. Yun ang kanilang katwiran. Pero sabi ng ating Ama, ay sabi ng ating Rab, kung hindi ninyo hihigitan ng katwiran nila, anong sabi niya? Sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng Ama. Hindi kayo makakarating na katulad nila. Anong kulang sa kanila? Yung pagganap sa katwirang kanilang alam at sa pananampalataya doon sa ibinigay ng Ama na magliligtas sa kanila sa kanilang mga kasalanan. Yun ang kulang nila. Kaya tayo na nakakaalam sa salita ng Ama, may katwiran na tayo. Katulad na tayo ng mga eskriba dahil nagbabasa na tayo ng aklat. Kulang na lang tayo ng idadagdag. Dahil sabi ng ating rabay, kung hindi natin hihigitan, meaning dapat nating sobra, dapat nating lampasan yung pagbabasa lang natin sa Biblia. Dapat nating lampasan yung pagkaunawa lang natin sa Biblia. Dahil kung nauunawaan natin ang Biblia, therefore alam nating gawin sana at mababago yung ating buhay. At alam natin na ang ating buhay ay ating utang doon sa namatay sa tulos na dapat nating panampalatayanan. Kaya sabi dito sa aklat ng Roma, eto, so makikita natin na ang tunay na magbabalik loob ay may mga karakteristik. Ano po? Roma chapter 9 verse 31. Datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan iyan. Meaning, hindi sila umabot sa pananampalataya. Hindi sila umabot sa katwiran ng pananampalataya. Bakit? Ang kanilang pangunawa na husto na yung pagsunod sa kautusan katulad ng pinangangalandakan ng ating rabay kanina. Na kung hindi ninyo hihigitan ang katwiran ng mga eskriba at pariseyo, ito yung kanilang pangunawa sa kautusan. Anong kulang sa kanila? Yung sinasabi nating kautusan sa pananampalataya. Yung kautusan sa pananampalataya na ang ibinigay ng Ama na magliligtas sa kanila, na siya nilang didinggin, dahil sinabi doon sa mga sinulat ni Apostol Mateo, na Apostol Marcos at na Apostol Lucas, na narinig nila mismo yung tinig na ito yung aking anak na kinalulugdan, dinggin ninyo siya. Yun ang utos. Dinggin ninyo siya. Pero nung panahon ng mga eskriba at pariseyo, ito'y hindi umabot sa kanilang pangunawa. Now, sa ating panahon, now naririnig natin, wala tayong excuse. Nababasa natin, wala tayong excuse. Naunawaan natin na ang pananampalataya ay sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach, wala tayong excuse. Now, sa paggawa, doon tayo magkakatalod. Bakit? Dahil hindi tayo ang nakakakita, kundi ang Rabay ang nakakakita ng bawat gawa.
Ano po? Hindi matatago sa rabay. Bakit hindi umabot ang mga bayang Israel? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa sila nangatisod sa batong katitisuran. Now kung mapapansin ninyo, yung sinasabi kanina dito sa aklat ng Mateo, ang sinabi dito kanina, marunong sa kautusan ng mga Pariseo at Eskriba. Kulang sila sa gawa, sa pananampalataya. Now, dito naman sa aklat ng Roma, matapos mangaral si Saulo, sa mga taga-Roma, sabi niya, mayroon silang gawa. Mayroon silang katwiran sa mga kautusan. Pero ang kulang sa kanila, sabi ng ating Apostol Saulo, sa pananampalataya. Now, kung mapapansin natin, tatlo ang karakteristik ng isang nagbabalik loob para maipakita niya at maipangalandakan niya ang pangangaral o ang masasabing kapangyarihan ng Ama sa kanyang buhay. Alam niya ang mga salita ng Ama, ginagawa niya ang salita ng Ama, at mayroon siyang pananampalataya. Bakit? Dahil sabi niya rito, sila'y gumawa at gumawa ayon sa mga gawa o ayon sa kautusan at hindi sa pananampalataya. Kaya sila'y natisod sa batong katitisuran. Bakit? Dahil nasusulat, narito inilalagay ko sa Siyon ng isang batong katitisuran at batong pangbuwal, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Supposedly, nang dumating ang kanilang manunubos na mamamatay sana sa tulos para sa kanilang mga kasalanan, pero ito hindi nila tinanggap. Nakontento na sila sa kanilang katwiran na alam nilang kautusan, at yung kanilang pagganap sa kautusan na sa paningin nila ay hindi na nila kailangan ng rabay. Ano po? Para maging banal sa harapan ng Ama. Nakalimutan nila na kailangan nilang manampalataya doon sa dugong nabubo para patawarin ng Ama ang kanilang mga kasalanan. Doon sila nagkamali. Pero sa ating panahon, wala tayong excuse. Depende na lang kung gagayahin natin ang ginawa ng bayang Israel noong panahon nila. Ano po? Kaya sabi dito sa aklat ng Roma chapter 10 verse 3. Roma 10 verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Ama. Ano yung katwiran ng Ama? Ang rabay na namatay sa tulos. At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ito yung nadagdag sa kanila. Instead na kilalanin ang rabay na siyang magliligtas sa kanila, at sila magkaroon ng pananampalataya, hindi, nanampalataya sila saan? Sa kanilang sarili. Sa kanilang sariling pangunawa at mga gawa, na sila'y husto na para makarating sa kaharian ng Ama. Yun ang nagkulang sa kanila. Hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Ama. At alin dito yung katwiran uli? Ang pananampalataya sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Kaya dito natin makikita, mga kapatid ko, ang tunay na pagbabalik loob ng isang tinawag ng Ama. Kaya sabi dito sa aklat ng Lucas chapter 13, parang narinig ko ito kanina kay Nanay Alicia. Parang narinig ko na sinabi niya itong talata na ito. Kung hindi ako magkakamali. I believe siya yung nagsalita. Lucas chapter 13 verse 24. Parang alam niyo, Nanay Elisa, na babasahin ko ito sa ating aral. Lucas chapter 13 verse 24, sabi niya, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Nung sabi niya, magpilit kayong pumasok. Bakit? Ganito ang pintuan papasok sa kaharian ng ating Ama. Makipot na pintuan. At sinabi ng ating Rabay, marami ang gustong magsipasok. Marami ang gustong maligtas.
Marami ang tatawagin. Katulad ng pagkakatawag ng panahon ni Isaiah, nung panahon ni Ezekiel, nung panahon ng ating rabay, nung panahon ng mga iskriba at pariseo, hanggang pa sa panahon natin. Marami ang tatawagin. Maraming gustong maligtas. Now, ang tanong, marami ba ang gustong magbalik loob na tunay na pagbabalik loob? Baka kukunti. Baka kukunti. Ha? Bakit? Dahil ganito ang ating panahon, katulad ng panahon sa aklat ng Proverbio, Kawikaan. Aklat ng Proverbio, Kawikaan. Kawikaan chapter 1. Ito, ang kahalintulad natin sa ating panahon. Dahil sa tagal-tagal ng panahong nangaral ang mga nauna sa ating mga pastor, sa ating bansang Pilipinas, ang ating Assembly of Yahweh ay nagsimula 1950s pa yata o 1940s o early 50s. Nung panahon pa ni na Pastor Mambat. Po. Yung tatay ni na Pastor Ben. Kung sila yung mga nauna. Aklat ng, ano ang sinabi ko, Kawikaan? Aklat ng Kawikaan, chapter 1. Sabi niya dito sa Kawikaan, chapter 1, verse 24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang nakinig. Now, di ba ganito nung panahon ng mga Israelita? Panahon ng rabay. Nangaral ba siya? Yes. Mahigit 3 taon siyang nangaral. Nilibot niya ang buong bayang Israel. Nangaral siya araw at gabi. May mga nakinig ba? May bibilang sa daliri. Nangaral ang mga nauna sa atin sa pananampalataya. Hanggang ngayon, nangangaral pa rin yung mga naiwan sa pananampalataya. Marami ba ang nagbalik loob? Kumpara sa mga nasa sanlibutan, mabibilang lang sa daliri. Ito po yung panahon natin. Panahon ng mga Israelita, panahon ng ating rabay, hanggang sa ating panahon. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit mabibilang sa daliri ang mga tunay na magbabalik loob. Sabi niya dito, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang nakinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Walang nakinig sa aking salita, sabi naman. We pray sa ating panahon. Naririnig natin ang salita ng ating rabay. We pray sa ating panahon. Natuto tayo sa mga aral. Dahil kung hindi, sabi niya, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin. Darating ang araw, sabi niya Mang Yahweh, tatawag kayo. Pero tandaan ninyo, ako ang unang tumawag sa inyo. Kung sabi na Mang Yahweh sa verse 23, balikan ko, magsipagbalik kayo sa akin. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Magbalik loob kayo sa akin. Magbalik loob kayo sa akin, sabi ni Mang Yahweh. Bakit? Lahat ay tinatawag. Magbalik loob kayo sa akin at ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo, sabi niya. Pero kung hindi kayo makikinig, sabi ni Mang Yahweh, darating ang araw na tatawagin din ninyo ako, tatawag kayo sa akin.
Pero nung mangyayari kapag tayo nang tumawag sa Kanya, ngunit hindi ako sasagot. Ouch. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sino yung mga nila rito? Yung mga tinawag in the beginning, pero ipinagkibit balikat si Amang Yahweh. No wonder. Ano po? Yung mga nakakarinig sa aral, na tumatalikod sa aral at hindi natututo sa aral, bumabalik sa sanlibutan. At nagiging worse ang kanilang buhay. Bakit? Tumutuktok ang grasya. Para bang ang palay ay lumapit sa manok, pero inayawan ng manok ang palay for whatever reason na hindi alam nung nagbigay ng palay. Talasasin po natin ng kwento na po. Nag-aalok ng pagpapala si Amang Yahweh sa atin, pero tayong umaayaw. Huwag naman po sana nakasama tayo, ano po, dahil sayang ang pagpapalang ibinigay ng Ama sa atin para ialok niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Ano po? Kaya sabi dito sa aklat ng John chapter 12 verse 40. John 12:40. Binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Bakit? Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makaunawa ng kanilang puso at mangagbalik loob sila at sila'y mapagaling ko. No, anong sabi niya Mang Yahweh? Doon sa mga tinawag at umayaw, doon sa mga ipinapakita ni Amang Yahweh ang kanyang pagpapala, pero hindi nila at ayaw nilang makita. At dumarating yung araw na sila'y tatawag. Anong sabi ng Amang Yahweh? Sila'y ginawa niyang parang mga bulag para hindi na nila makita totally. Ginawa niyang mga bingi para totally hindi na nila marinig. Ha? Dahil baka daw sila'y makakita at mangagbalik loob at patawarin sila ng Ama. Pero sabi niya, binulag na sila. Bakit? Ibig sabihin, dumarating ang punto na si Amang Yahweh ay titigil sa pagtawag sa kanila. We pray na tayo na natawag na. We pray na tayo ay nakapagbalik loob na. We pray na tayo ay nagpapatutuo na sa mga pagpapala na ating tinanggap. Dahil kung hindi po tayo makapagbabalik loob totally, nung sabi niya, unless we are fully converted, unless we are fully na tayo maging mabuting halimbawa sa ating mga sa ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangbahay, hindi daw natin makikita ang kaharian ng Ama. Ano po? Kaya, ganito rin ang sinabi ni Saulo nung kanyang pangangaral dito sa aklat ng Mga Gawa, chapter 28, verse 27. Kaya sabi ni Saulo nung siya nangangaral din, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at muling mangagbalik loob sila at sila'y ating pagalingin. Anong sabi ni Saulo? Ipinikit nila ang kanilang mga mata. Ano po? Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga. Sa mga naaabot po ng ating aral through Messenger, Facebook, at YouTube. Sana pag tumawag si Amang Yahweh po sa inyo, dingin po ninyo ang kanyang tawag. Pag siya po ay nangangaral sa inyo, sana po kayo'y makaunawa. Dahil darating ang araw, gustuhin man po ninyo na makarinig at makaunawa, hindi na po mangyayari. Dahil mismong si Amang Yahweh magsasabi, ang nagsabi, should I say, binulag na niya ang inyong mga paningin para hindi niyo makita ang pagpapala ni Amang Yahweh. Isinara na ni Amang Yahweh inyong mga tenga para hindi na kayo makaunawa. Huwag naman sana. Ano po?
Huwag naman sana. Kaya sabi dito sa aklat ng mga gawa, chapter 3, verse 19, nang nangangaral si Pedro para magbalik loob ang bayang Israel. Sabi niya dito sa chapter 3, verse 19, kaya nga mga magsisi kayo, mga balik loob. Anong sabi niya? Magsisi kayo at magbalik loob. Then and only then, sabi ni Pedro. Ito yung dissertation ni Pedro. Kaya nang matapos mag-dissertation si Pedro, matapos mangaral si Pedro, nang siya'y gabayan ng banal na Espiritu. Alam niyo kung ilan ang na-convert? That day, binautismohan niya that day ilan? 3,000. Just for one day. Yun ang pagbabalik loob. Yun. Wala pa akong nabasa rito nakabisang pangangaral maliban sa ginawa ni Saulo that day sa araw ng Pentecostes. 3,000 ang nagbalik loob. Yun ang tunay na pagbabalik loob. Kaya sabi niya dito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon, magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan niya. Wait, then and only then, sabi ni Pedro, mararanasan ninyo ang pagpapala. Kaya sa anong sabi ko sa inyo kanina, sa isang tunay na nagbabalik loob, dapat niyang maranasan ang mga pagpapala ng Ama para maipangalandakan niya, maipangaral niya ang kapangyarihan at pagpapala niya mangyari sa kanyang buhay. Yun ang tunay na nakapagbalik loob. Kaya kayo po ay dapat magpatutuo sa inyong buhay dahil kung wala kayong maipapatutuo sa inyong buhay, then baka hindi pa kayo nakapagbalik loob. Bakit wala kayong may pagmamalaki na ginawa na mangyari sa buhay niyo? Baka hindi pa kayo nakapagbalik loob. Dapat yung maranasan, sabi ni Pedro, mararanasan ninyo ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ni Amang Yahweh. Financially, emotionally, spiritually, mararanasan ninyo, sabi naman niyo. Ha? Mararanasan ninyo. Ano po? Kaya sabi niya dito sa John, ito pa yung dagdag, John chapter 3 verse 5, na isang ebidensya na nagpagbabalik loob. John chapter 3 verse 5. John 3 verse 5, ito pang sabi niya. Sumagot ang ating Rabbi Yeshua, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban na ang tao'y pinanganak ng tubig at ng banal na Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Ama. Naunang sabi niya rito, maliban na tayo bautismuhan sa tubig at bautismuhan sa banal na Espiritu, hindi tayo makakarating sa kaharian ng Ama. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakapagbalik loob, naunawaan natin ang katwiran ng Ama. Ito yung kanyang kautusan at pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua. Then, makikita natin ang mga pagpapala sa ating buhay. Gagawin natin ang mga salitang ating naririnig at nababasa. Ang mga aral na ipinapangaral sa atin. Mananampalataya tayo doon sa namatay sa tulos. And then, ibabautismo natin ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang pangalan, at ang pangalan ng kanyang anak, ang kanyang bungkot. Ibabautismo natin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng ating Amang Yahweh at sa banal at sa gabay ng banal na Espiritu. Then and only then, sabi ng ating Rabbi, makikita natin ang kaharian ng ating Ama balang araw. Ano po? Kaya sabi dito sa aklat ng Roma, after na tayo po'y nakapagbalik loob, after na tayo po'y nabautismuhan, after na nakita natin ang pagpapala ng Ama, after na naunawaan natin ang ating pananampalataya. Sabi dito sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1 and 2.
Kaya nga mga kapatid, ipinapamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Ama, na inyong iharap ang inyong mga katawan o inyong mga sarili na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Ama, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ihain daw natin ang ating sarili bilang isang haing buhay. Meaning, may katwiran ng Ama, may pananampalataya sa Rabay, may gawa. Yun daw yung ating dapat na pagbabalik loob. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Meaning, talikdan na natin ang mga gawang sanlibutan. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Turn around 180 degrees. Now, hindi ko sinabing 360, 180 degrees. Hindi ko sinabing 90. Kundi totally 180 degrees. About face sa gawa ng sanlibutan. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Narinig natin yung sinabi ni Haring David. Create in me a clean heart, a new heart, a pure heart. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Yun ang panalangin ni David. Yun ang ipinanalangin natin kung tayo pinanampalataya. Ano po? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Ama. Para daw makita natin, maunawaan natin kung ano yung kalooban ng Ama. Yung mga kinalulugdan ng Ama at kung ano yung mabuti sa Ama. Ano po? Ganun po yung tunay na pagbabalik loob. Kaya sabi dito sa aklat ni Efeso, ng Efeso, chapter 1, verse 18. Ito, ang dagdag pa. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Yamang naliwanagan. Meaning, alam na natin kung anong tunay na pagbabalik loob. Alam na natin kung paano pagbalik loob. Alam na natin kung paano maging isang tunay na mabuting halimbawa sa ating mga kapatiran, sa ating mga nakakasalamuha, pero higit sa lahat, sa loob ng ating sambahayan. Yung totally na pagbabalik loob. Pag ginawa daw natin ito at nangyari sa ating buhay, then and only then, magiging mabubuti tayong halimbawa. At kapag nangyari yun, makikita natin balang araw ang kaharian ng Ama. Kaya sabi dito sa Efeso, yamang naliwanagan na ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. That is our hope. Na kapag naunawaan natin ang tunay na pagbabalik loob, naunawaan natin ang katwiran ng Ama sa kanyang mga salita at kalooban, natuto tayo sa pananampalataya sa ating Rabay na siya namatay sa tulos para sa ating mga kasalanan. Nanampalataya tayo na tayo ay makagagawa ng kanyang kalooban sa tulong ng banal na Espiritu. Then, ihahain natin ang ating mga sarili bilang haing buhay para gumanap ng kanyang kalooban. Then, may papangalandakan natin ang kabutihan ng Ama at tayo ay magiging mabuting halimbawa sa mga kapatiran at higit sa lahat unang-una sa ating sangbahayan. Then, ito yung pag-asa natin in this life na kapag ipagpapatuloy natin ang gawain ito, makikita natin ang kaharian ng mga balang araw. Kaya sabi dito sa verse 18, yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong mga puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag. Ito yung hope natin sa pagkatawag sa atin. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Ito yung pag-asa natin that one day, pag natapos na natin yung gawain natin dito sa lupa na ibinigay ng Ama, one day, makikita natin yung sinasabi ni Saulo na hindi pa pumasok sa puso ng tao, ni sa hinagap niya, ang kagandahan at kaluwalhatian ng mga bagay na inihahanda ng Ama sa mga tinawag. Kaya sabi dito, bilang panghuling pananalita natin dito sa chapter 4 ng aklat ng Efeso,
chapter 4 sa aklat ng Efeso, verse 22. Itataas ko sa verse 21. Kung tunay nga na siya'y inyong pinakinggan, kung tunay, if totally, na kayo ay magbabalik loob, if totally na nauunawaan ninyong mga aral na inyong narinig, if totally na kayo ay mag-turn around 180 degrees, if totally na gagawin nating buhay ang ating mga sarili bilang isang samyong masarap na samyong hain, if totally natatalikuran natin ang sanlibutan at gagawin natin ang kalooban ng Ama. Sabi niya, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan sa ating Rabbi Yeshua, ay inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan sa sanlibutan ang dating pagkatao, 180 degrees, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Kalimutan mo na daw yung dati mong buhay. Kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, katulad ng kahilingan ni Haring David. Create in me a new and clean heart. Return to me, restore to me the joy of your salvation. Then, sabi ni Haring David, ipapangaral ko yung napakagandang kalooban. At marami ang makapagbabalik loob. Bakit? Dahil makikita nila sa akin ang isang tunay na pagbabago ng isang tunay na nagbalik loob. Kaya sabi niya, at kayo'y magbihis ng binagong pagkatao. Binagong pagkatao, a new life, a new beginning, renewed. Renewed body, renewed mind, binagong pagkatao, binagong pag-iisip, binagong pananalita, binagong mga gawa. Na ayon sa Ama ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. This is the reason why bakit nilalang ang tao, para gumawa sa kalooban ng Ama. Pero sumama lang ng sumama. Bakit? Dahil sa sanlibutan. Pero tinatawag ulit tayo ng Ama, magbalik loob kayo. Sabi niya kanina sa aklat ng mga kawikaan, magbalik loob kayo para makita ninyo ang kabutihang aking gagawin, sabi ng ating Ama. Mga kapatid ko, ginawa ang tao in the beginning para hindi mamatay. Ginawa ang Eden para sa tao in the beginning. Pero ito'y tinalikuran ng tao, kaya sila ay pinalayas ng Ama. Inalis sa kanila ang buhay na walang hanggan in the beginning. Inalis sa kanila ang hardin ng Eden. Pero sinasabi ng Ama, this time, magbalik loob kayo. At yung ipinangako ko at ipinapangako ko sa inyo, sabi ng Ama, ibabalik ko uli ang buhay na walang hanggan na ibinigay ko in the beginning sa inyong ninunong si Adan at si Eva. Yung hardin ng Eden na nabasa ninyo sa aklat ng Genesis, anong sabi ko? Anong sinabi ni Saulo sa inyo? Mas higit pa doon ang inihanda ko sa inyo, sabi ng Yahweh kay Saulo. Magbalik loob kayo, sabi ng Ama. Magbalik loob kayo. Dahil then and only then, makikita natin ang kaharian ng Ama Palanatan. Mga kapatid ko, we pray na kasama tayo doon sa nagbalik loob. We pray na kasama tayo sa patuloy na gumaganap sa kalooban ng Ama. At tunay na tayo yung nagbalik loob at hindi na babalik pa sa sanlibutan. Pag sinabing converted, there's no point na tayo po ay bumalik pa sa sanlibutan. We are totally sold and totally, fully converted na mananampalataya sa ating Rabay. Nagaganap sa kalooban ng Ama. Tayo, yung magiging mabuting halimbawa sa ating sangbahayan at sa lahat ng ating mga kapatiran. Dahil tayo yung tunay na nagbalik loob. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid ko, kahit kailan hindi natin makikita ang kaharian ng Ama. Tayo, yung katwiran ng ating Ama sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa Kanyang salita. Tayo ang katwiran ng Ama dahil sa pananampalataya natin sa Kanyang bugtong na anak na namatay sa tulos. Tayo ang katwiran ng Ama dahil tayo ay ginagawa nating sakripisyong hain ng ating mga sarili sa pagganap ng Kanyang kalooban.
Tayo ang tunay na nagbabalik loob dahil tayo may pag-asa na balang araw. Ano po? Kakamtin natin ang buhay na walang hanggan. Tayo ang katwiran ng Ama dahil tayo ay bubuhay sa kanyang mga salita at tayo ay magiging mabubuting halimbawa ng ating mga kapatiran, higit sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, unang-unang sa ating mga sangbahayan. Tayo yung tunay na nagbalik loob sa Ama. Tayo yung mga tinawag sa pag-asa na ibinigay sa atin na balang araw, makakamtin din natin ang buhay na walang hanggan. One day, makukuha natin, mararanasan natin, at titira tayo sa kaharian ng Ama at ating mamanahin ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa lahat ng kanyang mga tinawag na magbabalik loob at sila yung magiging mabubuting halimbawa ng mga susunod na mananampalataya sa ating Rabay at sa ating Amang Yahweh. Mga kapatid ko po, ito po ang aral ng ating Rabay, and I pray na tayo po ay may natutunan. Sana, tayo na mga nakarinig ng aral, tayo na po yung tinawag na totally and fully converted. At kahit kailan, hindi na po tayo magbabalik pa sa gawang sanlibutan. Sana tayo yung maging mabubuting halimbawa ng ating mga mahal sa buhay para meron silang makitang mabuting halimbawang pwede nilang tularan sa kanilang pananampalataya. Dahil ito'y minada din natin sa mga nananampalatayang nauna sa atin. And we pray and hoping na may magmana sa ating mga mahal sa buhay na magpapatuloy ng ating pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach at sa mga kapatiran po natin na nangangailangan ng pangunawa at kaalaman. Hilingin po ninyo sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach at sa pangalan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach naway ibigay po niya ang inyong mga hinihinging pangunawa at kaalaman para maibuhay po natin ang kanyang salita. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Shabbat Shalom po at magandang gabi. Purihin ang ating Amang Yahweh. Duwalhatiin po natin at purihin ang ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Shabbat Shalom po at magandang gabi. Hallelujah.